Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Og-Uhog o sa Ingles, Snotty-Nosed Og. Isa itong award-winning book mula sa mga premyadong kwentong pambata ng Lampara Books. Kwento ito ni Christine S. Belenang at guhit ni John Ronel Popa. Simulan na natin. Parang yoyo ang uhog ni Og. Tataas sa kanan, bababa sa kaliwa. Kapag hindi mapigil, ipapahid na lang niya ito sa manggas ng kamiseta o kaya'y sa laylayan ng sando. Laging nanunulis ang kanyang nguso upang masalo ang uhog na nagbabanta sa pagtulo. Walang panahon sa pagsinga si Og. Kahit oras ng pagkain, nagmamadali si Og. Hindi tuloy siya nakakahigop ng sabaw ng sinigang ni nanay. Hindi rin niya pansin ang pinyang panghimagas ni tatay. 3 subo ng kanin at ulam, hindi na yata ngumunguya. 3 lagok ng tubig, tatakbo na agad siya ng mabilis. Kapag nanonood si Og ng anime sa telebisyon, hiya! 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 Napapasunod siya sa mga sipa at suntok ng mga bida at kaaway. Biglang lolobo ang uhog ni Og. Magbabago ang kanyang anyo. Magiging patulis at patayo ang buhok niya. Haharapin ni Og ang halimaw na mukhang tuko. Ngunit bigla niyang maririnig ang isang sigaw na sinlakas ng kulog. Suminga ka nga! Sisigaw si nanay na hawak-hawak ang malaking rolyo ng tissue. Kung tubig yung sipon mo, may ilog ka na! Lilitaw ang mga litid sa lieg ni nanay kaya't aabutin ni Og ang tissue saka matipid na sisinga. Sa unang araw ng eskwela, hinatid si Og ni nanay. O, huwag ipapahid ang sipon sa kamiseta. Habilin nito. Tiniklop nito ang tissue at inilagay sa bulsa ng shorts ni Og. Nakita ni Og ang magiging mga kaeskwela. Nakasabit sa leeg ng bawat isa ang malaking karton na may pangalan. Mas mabilis daw tandaan ang palayaw, sabi ni teacher. Masaya sa loob ng classroom, kahit may mga batang umiiyak sa umpisa. Tinuruan silang magpakilala, kumanta at maglaro. Hindi tuloy napansin ni Og na parang yoyo na naman ang uhog niya. Tataas sa kanan, bababa sa kaliwa. Napansin pala ito ng isang batang babaeng nakabestida.
Og uhog! Og uhog! Kantsaw nito saka humagikik. Nagtinginan ang lahat. Sa paningin ni Og, tila napuno na ng nagtatawa ng mga bibig ang buong classroom. Biglang lumobo ang kanyang uhog. Nagbagong muli ang anyo ni Og. Kumumpas siya at bumulong sa hangin. Masaganang umagos ang kanyang uhog na tila rumaragas ang ilog. Ayaw nitong huminto sa pag-agos. Hindi ito mapigil ni Og. Tumaas ng tumaas ang uhog sa buong classroom. Sa labis na takot, napaakyat siya sa isang poste. Kitang-kita ni Og ang sumisinghap ng mga kaklase. Patuloy sa pag-agos ang kanyang uhog nang may bigla siyang maalala. Kinuha ni Og ang tissue niya sa bulsa. Itinakip niya ito sa ilong at saka suminga. Sa isang iglap, tumigil ang pag-agos ng uhog. Nagbalik din ang dating ayos ng classroom. Sinasaway na pala ni teacher ang klase at natigil na rin ang tawanan. Salamat sa tissue ni nanay, sabi ni Og sa sarili. Pagdating ng uwian, sinundo si Og ni nanay. Nakasabay nila ang batang nanukso sa kanya. Wala itong kamalay-malay na sa likod ng kanyang bestida may nakadikit na kung anong malagkit naman siya. Pigil na pigil ang paghagik-hik ni Og. At dito nagtatapos ang kwento ng Og Uhog. O, nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe kayo sa aming channel para mas marami pa kaming magandang kwento na maibahagi sa inyo. At samahan niyo kami ulit sa susunod ha, dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!